Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Kumusta po kayo sa mga oras na to? Malapit na po ang paglipat ng bagong taon. So, advance Happy New Year po sa ating lahat. So, bago po ako mag-umpisa sa aking reaction, opinion, dito po sa abot kay Jonathan na alam kong maraming na-stress sa mga nangyari. Bago yun, gusto ko pong magpasalamat sa mga nanonood po ng aking mga reaction video po at saka yung mga nagko-comment, nagla-like at saka may mga nagsishare din po. Maraming salamat sa inyo. Suportahan na rin po natin Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, Young Russell, si Thinking Buddy at yung mga kasamahan ko po mga reactors dito sa Ka-Business Official na sila Taong Gala, Anime Reactors, then si Kalingap Turak, then Alminda Mix Vlog. Yun po. At saka, thank you so much po doon sa mga nanonood ng aking mga reaction. Shoutout ko muna. Yung hindi ko pa sa shoutout ngayon, sa other day na lang po. So, naglista po ako dito. Shoutout po kay Madeline Deramas, Jeros Flores Mix TV. Shoutout po sa inyo. Salamat. Raf Mix TV. Armilita Magbayo, Anime Reactors TV. Sila po yung mga nasa comment section ko ng aking huling na-upload na reaction video. At ngayon, ito na nga po. Pasok tayo dito sa nangyari kay Jonathan. Ano nga ang sabi ni Nanay Irene? Sabi niya, si Jonathan nga daw ipadalos-dalos sa desisyon. Talagang totoo naman po. Naging ganun ang ugali ni Jonathan. At nalungkot ang Ka-Business family, naiyak si Ka-Business pero wala po siyang magawa kasi nga yun ang gusto ni Jonathan. Ako mixed emotion na naiinis. Naiinis ako Jonathan dahil na parang binaliwala niya lahat yung sakripisyo sa kanya, yung pagtulong ng pamilya, Ka-Business. At saka yung time na yun mga Ka-Business, biruin mo yung araw pala ng linggo, naglipat sila na dapat pahinga nila Intoy, si Burnok, sila Bay Papaya, tapos nandun sila Junjun, si Nika, kasama pa yung anak. Grabe ang ginawa ni Jonathan. So, ang akala niya kasi, ina-expect niya na paglilipat sila doon, si Ka-Business pa rin ang magbabayad ng renta. Para siyang nalugi. Pero masasabi ko sa'yo, Jonathan, deserve mo yun. Kasi ko naman ang may gusto na lumipat kayo doon. So, ibinigay ni Ka-Business ang pinayagan kayo kasi yun ang kagustuhan ninyo kasi syempre yun ang kaligayahan nyo na makalipat na kayo doon sa lugar na gusto mo, nakasanayan mo na. So ayan, nandyan na kayo. Kumusta kaya kayo sa mga oras na to na ilang araw na rin ang nakalipas? So ano kaya nangyari? Nakakaawa si Nanay Marita kasi alam naman natin na kahit nga nung nandoon sa kabila, malapit pa sila Ka-Business, so nakita naman po natin yung iniwanan nila Jonathan. Pinakita ni Intoy talagang makalat pa rin. So may nakakatulong na nga si Jonathan doon na nagpapaligo sa nanay niya. So how much more ngayon na si Jonathan na lang? So naisip ko rin talaga yung mga Ka-Business, paano diba? Sabi nga ni Pinuno na papasok pa rin si Jonathan doon. So, ang layo kasi. Malayo yun. Tapos, sino nga naman talaga ang magbabantay sa nanay niya? Pero inyo na itanong pa yun ni Jonathan nung time na nandoon na sila. So, padalos-dalos nga talaga siya ng desisyon. Sino kaya ngayon ang nagbabantay sa nanay niya sa tuwing aalis siya? At paano yung pagkain nila? Yung mag-aasikaso ba sa kay Nanay Marita? Ang dami, grabe to si Jonathan. Sinayang niya talaga. Yung ginawa ni Ka-Business, tama lang yun para sana dumating yung panahon na ma-realize lahat ni Jonathan yung kaibahan na nandoon siya malapit sa Ka-Business na maraming umaalalay sa kanya, tumutulong sa nanay niya, lahat-lahat. At alam naman natin ang mga Ka-Business na wala silang pinoproblema. Libre na lahat. Bahay, lahat libre, wala. Tapos meron pa siyang kada buwan, may kunyari sweldo pa siya, tulong ni Ka-Business doon kay Jonathan. So ngayon talaga, Jonathan, deserve mo, ikaw na magbabayad sa bahay mo, sa bahay na inupahan ninyo. So hindi ko alam kung doon sa 3,000 na monthly, ikasama na yung kuryente at saka tubig. So at least nasunod yung gusto mo.
Nainis ako sa itsura ni Jonathan, mga ka-business, di ba? Yung nagbabayad na siya ng nagbabayad na siya doon sa down payment, yung advance deposit doon sa bahay. Parang tinitingnan niya yung pera niya, nagsisi talaga siya eh. Siguro nagsisi siya. Sa bandang huli nga niya, sabi pa, di ba, akala daw niya sila ka-business ang magbabayad. Anong akala niya? Dapat matuto siya, leksyon na yun sa kanya. So, antayin natin mga ka-business kung ano kaya ang gagawin ni Jonathan. Susurrender na kaya siya na babalik ulit sila doon sa dati, makikiusap kaya ulit siya kay ka-business. Yun ang ating naabangan. Or hindi ko talaga ma-imagine ngayon na kung ano yung tsura nila eh. Kasi ang hirap alagaan ni Nanay Marita. Biruin mo, buti nga may mga tumulong na sa kanila, nandun na sila Nika. So ngayon, ay naku, ang daming na-stress kay Jonathan. Yung sa loobin ni ka-business ba na pigilan man niya, naawa siya, iyak na lang kasi nga hindi naman niya pwedeng tawag dito, kontrolin si Jonathan kasi yun ang gusto, diba? Ngayon nasunod yung gusto nila, para siyang yung black sheep ba, parang black sheep tong si Jonathan. So sana Jonathan, maintindihan mo ngayon ang ginawa mo. Pinatikim ka ni ka-business ng ganyan kasi yan ang gusto mo. Matuto ka na ngayon, may responsibilidad ka na, ikaw na lahat ng magbabayad ng bahay, lahat. So kawawa ang nanay mo once na aalis ka. Ang tanong, nakakapasok kaya ito si Jonathan? Nakakapunta kaya siya? Or baka nandilimos na lang, so hindi natin alam, wala pang update. Inaabangan ko rin yung update na kung anong mangyayari siya, sana ba mag-surprise visit na ito sila, doon sila ka-business, kaya yung mga kagwangs, para naman makita natin yung sitwasyon nila, Nanay Marita, kasi nakakaawa talaga yung sinanay. Si Jonathan okay na yun, pero yung sinanay ang kawawa talaga, kasi kailangan ng kailangan may maalagaan talaga siya, pero parehas silang may attitude parehas may attitude. Napakaswerte, sabi nga ni Nanay Erin, siya na lang magpapaampon. Ang daming may gusto, ang daming nangangailangan ng tulong, nandun na sila Jonathan, sinayang niya talaga. Sobrang sinayang niya yung opportunity na yun. Hindi niya inisip na na sila pensyonado. Parang pensyonado na rin ang buhay nila, wala na silang ibang iniintindi. Wala nang problema. Baka, ba naman ang trabaho niya doon, tulong-tulong, wala. Ba naman yun na meron pa siyang 5,000 kada buwan. Tapos magrereklamo, nagsiselos pa na maliit lang yung sa kanya. Ay, Diyos ko, talagang problemado tayo kay Jonathan. Pero dito natin mga ka-business, may mga natutunan din tayo, yung pahabaan ng pasensya to Pero syempre, may limitasyon din tayo. Pero bilib ako kay ka-business kasi sa kanilang mag-asawa. Andun yung nila yung haba din ng pasensya nila. Pero ayan, tinetesting lang talaga nila sa Jonathan kung hanggang saan ang kanyang pagmamatigas, ang kanyang kagustuhan, kung talagang mag-i-improve siya ba doon, yun ang gusto niya, masaya siya. So testing, deserve mo yan talaga Jonathan. May term yan sa amin, itagam. Yung tagam deserve, kung baga buti nga, yung mga gano'n. Tapos meron pa sa waray-waray ang nandiyan, paintili, yung paintili is yung term na yun kumbaga ibigay ang gusto, yung parang ganun. At tama lang talaga yan. Nakakaawa, mahirap kasi magganyan tayo, pero tao lang, maiinis talaga. Kasi yung pagkainis natin, yung panghihinayang na ginawa ni Jonathan, yun ang nakakainis. Hindi si Jonathan, pero yung mga actions niya, yung ugali niya, yung mindset niya, yun ang nakakainis. So, paano kaya magbabago yun, Ang hirap Parang, talaga, iwan ko, parang, ang hirap ispelingin na para siyang nasa loob pa ng nasa loob ng bote na parang sumisingaw lang. Naku, yung niya, sabihin na natin may utak, pero walang laman. Diyos ko, patawarin. Talaga ako kay Jonathan. Nagigigil ako sa kanya, kasi nga, damay-damay na, pati yung nanay niya Diyos ko. Sana, antayin ko talaga na dumating yung panahon na ito si Jonathan makiusap kay ka-business, at sana pag nakiusap siya, yung yung talagang totoo na yung nagsisi siya sa ginawa niya, balik loob siya doon. Kung kailangan niyang gapang siya. Diyos ko Jonathan, ang dami mong sinayang. Grabe ka. Dami talaga. Ang dami pang plano pala ni ka-business sa kanilang mag-ina. Pero pinangunahan talaga ni Jonathan. Diyos mo, nag-expect pala siya nang nilipat daw sila doon. Nakala nila may house and lot na kaagad. Ay nako.
buti pinaliwanag ni Intoy. At saka I appreciate po doon sa mga ginawa nila Intoy. Grabe yung paghahakot. Tapos yung oras na yung ginabi na sila. Sobra-sobra yung effort nila. Pero to si Intoy, yung sila Intoy, sila Borno, kumbaga, naiinis na rin yun, syempre. Pero kaya nilang i-control. Wala silang magawa Wala silang magawa. Kahit naman sino talaga maiirita Biruin mo, araw mo ng pahinga, itutulong pa doon sa tao. Pero sige lang, so nagawa naman na nila. So doon mo talaga masusubok yung haba ng pasensya ng bawat isa. Grabe to si Jonathan, pati tayo, dalang-dala sa inis, no? Oo, marami talaga, hindi lang naman ako. So sana magbago si Jonathan, sana ma-realize niya lahat yung mga pinagagawa niya na hindi na tama, na mayroong nang tumulong sa kanila, binaliwala. Ay nako. Abangan na lang natin. Sobra akong nanggigigil. Alam niyo mga ka-business, kahit nakapikit na ako, naalala ko yung ginawa ni Jonathan na gano'n. Tapos, ura-urada, damay-damay, yung pagod nilang mga kasama niya. Diba? Pasalamat siya. Mababait yung mga kagwang. Diba? Hindi siya pinabayaan. Yun na lang. So, hanggang dito lang muna ako mga ka-business. Nanggigigil ako sa totoo lang. Sana magbago si Jonathan. Ipag-pray din natin siya. Matigas ang ulo niya. May ulo siya pero walang laman, hindi ginagamit. Masyadong wala sa tamang lugar yung kanyang mga desisyon. Hindi niya iniisip kung ano yung magiging impact. Siguro kulang talaga siya sa kulang siya sa sabihin na lang natin kasi hindi siya nakapag-aral. Hindi naman natin dinadaw yung mga ganong klase ng tao. Ano lang talaga siya, yung iba lang talaga si Jonathan. May kulang talaga sa kanya. May kulang siya. Hindi natin maintindihan yung kanyang pag-iisip. Pag gusto niya, pero hindi niya alam kung ano yung magiging resulta, yung mga disadvantage at saka advantage siya ginagawa niya, hindi niya yun naiisip. So, ayun, di kamot-kamot siya ngayon ng ulo. So, kala mo, Jonathan, So, sige, namnamin mo yung kaligayahan mo dyan. Sana ma-realize mo talaga na nagkamali ka. Siguro, pag bumalik ka sa ka-business, hindi natin alam kung the same pa rin ang makukuha mong benefits, hindi natin alam yun. Ay nako, si Nanay Marita, kawawa. Pero sana maraming hindi naman yung pababayaan nila Nanay Irene, nila Ate Irene. So, yun. Ay nako, mga ka-business, comment lang po kayo dito. Yung mga na-stress dyan, sama-sama tayo. Maraming salamat po. Hanggang dito na muna. Sa susunod po ulit na aking mga reaction video. Huwag po natin kalimutan ng mga kailangan nating tulungan, suportahan para sila ka-business po is marami silang mga tinutulungan na nandyan, mga inuupahan, kahit po yung mga kagwang sa 3Ms na tutulungan po nila yan. Huwag na lang po, support na lang po tayo, panoorin po natin yung mga video nila. At ganun na rin po yung sa akin. At maraming salamat sa patnubay, sa gabay ng ating Panginoon dahil nandito tayo ngayon malakas at nagagawa natin ang ating mga trabaho sa pang-araw-araw. Laban lang po tayo sa buhay mga kabayan, ka-business, kalingap at kapapi. Laban lang. Ganun talaga So maraming pagsubok pero malalagpasan po natin. Diyos mio, ang ating stress kay Jonathan, grabe. So ngayon na nakagawa na ako ng aking reaction, medyo mababawas-bawasan na kasi kailangan mailabas kailangan magsalita. Yung inis, yung gigil, tapos mix yung awa sa ka-business, gigil kay Jonathan. Ay nako, sige. Hanggang dito na muna. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa panonood. At salamat sa mga silent viewers dyan. Thank you so much. Ingat po kayo kahit saan kayo magpunta. At advance Happy New Year sa inyo. Salamat po. Hanggang dito na ang kulit ko. Bye-bye.